So, magandang araw sa inyo mga ka-diary. Nagpapasalamat ako sa walang sawa ninyong kakapanood ng vlog ko. Patawarin niyo po ako kung hindi po ako madalas sa kapag-upload. Kasi bukod sa busy schedule ko po, nagkasakit din po ako. Nagkasakit po ako ng amoebiasis. Ano nga ba yung amoebiasis? Pag-usapan natin mga ka-diary. Ang amoebiasis po ay isang bacterial infection or parasite na nakukuha sa maduduming pagkain at inumin. Ayon sa doktor, nakukuha daw ito sa mga street food or something na hindi maayos yung preparation ng food. Kahit sa tubig or sa juice daw nakukuha, sa mga inumin nakukuha rin daw to yung amoebiasis na ito. Ano nga ba yung simptomas ng amoebiasis? Ito ay yung pagiging matubig, yung pagpasintabi po sa kumakain, sa pagdudumi, malusaw-lusaw siya, at saka yung dumi mo o yung tae ay dumudugo. So, ayun nga, yun yung findings sa akin. At ikalawa, lumalaki po ang aking large intestine dahil contaminated po ang aking katawan sa nalason dahil po na hindi ako makadumi. Kasi actually mga ka-diary, history na po namin yung pagkakaroon ng constipation. Pero sa hindi malaman na kadahilanan, naman ako po ito. Makakadumi ako 2 weeks, 3 weeks, tsaka ako dudumi. Dahil doon sa nangyari sa akin, lumalaki po ang aking tiyan. Na akala nila buntis ako, pero hindi naman. So ayun nga mga ka-diary, yun nga, na-diagnose ako na nakita sa x-ray na ang large intestine ko ay punong-puno ng dumi na dapat mailabas ko ito. Kaya ako na sa ospital kasi sumasakit ang puson ko, sumasakit ang tiyan ko, namimilipit ako sa sakit na hindi ko na kaya. Hindi ko kasi mga ka-diary, hindi ako tolerate ng pain. Low tolerance masyado mababa ang tolerance ko sa sakit. Yung tipong pag naminipit ako ng sakit, kailangan may gamot kaagad ako, kailangan pasakan ko kaagad ng gamot yung katawan ko, kasi nga hindi ako sanay sa sakit. Yung tipong pag tinatanong ka ng doktor, rate your pain from 1 to 10. 1 is the lowest, 10 is the highest. Pag lumagpas na ako sa 10, iyak na ako ng iyak dahil sa sakit. Iyak na ako ng iyak dahil sa sobrang kirot na nararamdaman ko. Nung nasa ospital ako, I felt helpless. Kasi walang tumutulong sa akin eh. Kasi pakiramdam ko ako lang mag-isa sa ospital. Pakiramdam ko halos hindi ko malaman yung emotion ko. Iyak ako na iyak. Swinero pa. Ito pang system mga ka-diary, swinero ako. Kaya nang tumatakbo sa isip ko habang binabanggit ng doktor ko yung lahat ng sakit ko. Paano yung pangarap namin ni Ate Mayra? Pag lumala yung sakit ko, paano yung mga
mga hopes and dreams namin na dalawa, paano kayo matutupad kung sakaling lumala to? Kasi sabi ng doktor, pag hindi ko raw maagapan yung sakit ko, yung kapag hindi ako makatae, magsha-shutdown ng kusa yung ano ko, yung mismong katawan ko, yung mismong bituka ko, hindi na siya magpa-function na maayos. Kawawa naman siya, at yun yung tumatakbo sa utak ko na kawawa ako, wala magbabantay, wala mag-aalaga sa akin. Yun yung sinasabi sa akin ni Ate Mayra dati pa na bawal ako magkasakit kasi walang tutulong sa akin kundi sarili ko lang. Walang ibang tutulong sa akin kundi yung ako lang mismo. Doon pa nga lang sa ospital, siniswero ako, kinukuhanan ako ng dugo. Wala na akong magawa. Galit ako, kaya bigla ako ng tampo o nagalit kay Ate Mayra. Noong mga panahon na yun kasi hindi siya nagre-response sa mga text at messages ko. Hindi siya nagre-response sa mga tawag ko. Nakailang tawag na ako. Hindi siya nagre-response sa akin. So apparently sobrang gulong-gulo yung utak ko noong mga panahon na yun. Sabi ko, bakit kailangan humantong sa ganitong sitwasyon, yung ganitong sitwasyon sa buhay ko na kailangan pagdadaanan ko to, yung ganitong karanasan ko sa ospital. Nagsasuffer ako, dumudumi ako sa ospital. Yung alam mo yung tipong pupasok ka, aakayin ka na ng nurse sa wheelchair, tapos wala na silang pakialam sa iyo. Yung gagapangin mo yung tipo ang sa normal na tao, ang lapit-lapit lang ng CR papuntang emergency room. hindi ko pa hirap na hirap pa ako maihakbang yung pa ako. Sabi ko, ano ba tong pain? Ano ba tong nararamdaman ko? Yung tipo nakayuko ka na sa sobrang sakit. Yung tipong hindi mo na alam yung gagawin mo kasi nga high tolerance, naka low tolerance of pain ako ng mga panahon na yun, na halos lugmok na lugmok ako. Nakailan dumi ako, nakahawak ko sa puson ko, sa tiyan ko. Yung wala mag-i-entertain sa'yo sa doktor. Tatawag ka, lolo, tulong. Tapos sasabihan ka pa ng mga nurses na asan yung bantay mo. Pinipressure pa ako na maglabas ako ng guardian ko o bantay ko. Which is wala nga akong bantay kasi nga hindi nga nagre-response yung barangay. Doon din ako nagtatampo na nagkasakit ako lang mag-isang pumasok sa emergency room. Ako rin mag-isa lumabas doon na na-discharge ako. Yun yung feel. Titampo kay Ate Mayra kasi hindi pakiramdam ko wala siyang pakialam sa akin. Na lahat ginawa ko sa barangay, lahat ginawa ko, pero hindi naman sila yung hindi sila malasakit na pumunta man lang doon. Wala kang pag-aalala, sin lang ng Sisi Mayre. Mga panahon na yun, puot at galit na nanaig sa akin ng mga panahon na nasa ospital ako kasi nga halo-halo na yung emosyon na nararamdaman ko noon. Tapos sinasabi pa, binabanggit pa ng doktor yung mga sakit ko nung mga panahon na yun. Then apparently nung dumating ako sa point na I felt
I felt helpless nung mga panahon na yun kasi yung tipong gusto kong makausap si Ate Myra para lumakas yung loob ko kasi nga di ba, just like my previous video na siya yung hinuhugutan ko ng lakas ng loob, siya yung hinuhugutan ko ng mga ng lakas kapag ako'y nanghihina. Pero dumating sa punto na kailangan ko siya, wala siya sa tabi ko, ni text, ni chat. Intay ako ng intay sa kanya pero sinan siya ng sin. Kaya sa part ko sobrang sakit yun, sobrang parang wala na ba talaga ang taong magmamalasakit na kaya mo yan, tutulungan, magdasal ka lang dyan, malalampasan mo yan, walang ganon. Pero nung paglabas ko, nagtrabaho ako, nilagari ko yung trabaho ko paglabas ko, umaga yun, naglinis lang ako ng barangay office, naglinis pa ako noon kahit hirap na hirap ako, tas diretso na akong trabaho. Pagdating ko sa center, nagulat ako na pinagmalaki niya ako sa kasamahan niya na partida pa yan, nagkasakit pa yan, galing lang yan sa ospital, wala pang tulog yan, pero nanalo yan. Ito yung panalo niya, nanalo ako nun 500 pesos worth of beauty products sa isang event na pinuntahan ko. Yung tipong first time ko lang kasi naranasan na may taong pinagmalaki ako sa ibang tao. First time ko na naranasan yan. Kahit hindi ko sabihin sa kanya, parang gusto kong, nung mga masasakit na sinabi ko dun sa ospital, parang gusto kong bawiin. Noong mga panahon na yun, mga ka-diary, she truly cares. Every time na umiinda ako, sabi niya, kaya mo yan, tumahi ka, bumili ka ng suppository kung kailanganin, isalpak sa puwet mo para guminawa ang pakiramdam mo. Yun yung sinasabi niya, kaya mo yan. Ito yung mga text messages na sa akin na sobrang na-touch ako ng gusto na kahit pala hindi siya nag-chat sa akin, yung pag-aalala niya sa akin, sobra na akala ko hindi siya nag-aalala, yun pala nag-aalala siya sa akin that time. Kaya nga sobrang pinagsisisihan ko yung sinabi ko sa ospital, mga ka-diary. Kaya nga ilang araw na rin akong hindi nakapag-upload kasi up to this point nagre-recover pa lang ako eh. Up to this point pinipilit ko pa rin mag-recover sa sakit ko. Kulang pa rin ako sa tulog dahil sa pagka-detain ko sa ospital. Kulang pa rin ako sa tulog kasi ang dami kong ginawa sa barangay. Kaya nga mga ka-diary, kapag hindi ako nakapag-upload, pagpasensya nyo na kasi nung mga panahon na yun, nagre-recover pa rin ako hanggang ngayon. So hanggang dito na lang muna mga ka-diary. Please don't forget to like, share, and subscribe. Salamat.